filibusterismo. Narito ang kabanatauan sa ibabaw ng kuberta. Isang umaga ng Disyembre, ang Bukor Tabo ay mabagal at hirap na hirap sa pagsalunga sa maulirang agos ng Ilog Pasig. Buenos dias a todos ustedes. Kay bagal-bagal, ang kupan-kupan, usad pago. Paumanin, umiyagot ko naman. Hindi lang naman ang aking mungkay. Gumawa sana ng isang kanal na papagkipan ng ilog hanggang paglabas para haraanin nito sa Maynila. Sa pamamagitan nito, bilisan ang bagong ilog sa paghukay ng kanal at tatakpan ang inyong pasig. Sa parang ito, walang maaksangay lupa at inipin lamang ang oras ng maglalakbay. Isang panungkalag yan, Ke! Simple, Don Simon, pagpagmanin niyo po ako sa aking pagtutoy sa iyong mungkahe. Bakit nga ba ang mga dahil ng baba ng kuberta samantaga tayo ay nalilito? Ganyan talaga yan, hindi kayo tindato ng pagkay sa kanila. Huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat hindi sa lahat ng panahon ay ganito. Sabihin mo yan, dahil hindi mo naranasan ang sinapit ko. Mayroon akong lupa noon, pinagyaman ko ito, ngunit dumating mga praile, inangkin nila ito. Lagi na lang ganyan. Inabla ko sila, at nagbayad ako ng buwis. Ngunit anong nangyari? Inangkin pa rin nila. At ngayon, ikaw ay isang tulisan. Wala nang ibang paraan. Ang batas ay hindi para sa mahihirap. Basilio, nalaman mo na ba na dinakip ng mga sundalo si Tano? Si Tano, Oo, at si Huli ang napilitang mamasukan kay Hermana Pencham. napakahirap ang kanilang dinanas. Kita niyo ba yung bato niya? Alam niyo ba ang alamat niya? Doon pa umiwala ng tirahan ito ng mga espiritu. Kaya walang nangangasan mapit dito. Ngunit ngayon, hindi na ba ito pinatatakutan? Iba ka naman yung bago ng kahulugan ng tao. Hindi na sa mga espiritu, kundi sa tao mismo. May isa pa nga, alamat kaugnay ng ilog. Ang tungkol kay Dunya Jeronimo. Sino siya, Padre? Siya ang isang babae na nangangakong papakasalan. Ngunit naging obispo ang lalaki kaya hindi niya papakasalan. At ano mo naman ang nangyari sa kanya? Tinitira siya ng obispo sa isang kuweba malapit sa ilog. Doon na siya tumanda at namatay. Isang larawan ng hindi natupad. Isang larawan ng paninang at pagkabigo. Ama, bakit po nila kinuha ang ating lupa? Ilang taon kong pinaghirapan ang lupang iyon. Inararaw ko, pinagtaniman ko. Pero bigla nilang inangkin ito. Hindi po ba tayo pwedeng lumaban? Lumaban ako. Inabla ko sila. Nagbayad ako ng buwis. Pero anong nangyari? Kinuha pa rin nila. Ama, hinuli ako ng mga hukbo. Wala akong magawa. Hindi pwede nila kunin si Tano. Wala tayong laban sa kanila. Hindi ko na ito matitiis. Gabi Santales, ano nang binabalak mo? Hindi ako papayag na maging alipin habang buhay. Si Huli, isipin mo, ano na mangyayari sa kanya? Mas pipiliin ko pa maging tulisan kaysa maging alipin. Halika Gabi Santales, alam namin gusto mo lumaban. Sama ka sa amin, doon hindi praile ang batas, kundi tayo mismo. Simula ngayon, hindi na ako alipin ng mga Kastila. Huli, may paraan upang matubos mo ang iyong ama. Ano po yan, Hermana? Ibebenta natin ang ala si Simon at matutulungan tayo. Ngunit bakit siya magpapautang sa atin? Liwaga pa naman ang gabi nito. Bakit mo nasabi? Ang mga praile at mga gwardiya sibil ay napakahigpit. Kapag wala kang dalang sidula, kulong ka agad. Pasko pa naman bukas. Ganyan talaga ang buhay, sa ilalim ng mga Kastila. May kutsira, may sidula ka ba? Ako po, nakalimutan ko kong dalhin. Ginoo. Isang Pilipino naman ang walang dalang sidula. Alam bang bawal magmaneho ng kalisak kapag walang dalang papeles? Pwede ba ipagpaliban muna? Pasko pa naman. Hindi ko talaga. Sa tulungan kayo matulog ngayon si Bena. Pasko na naman, ngunit wala pa rin kapayapaan. Narito po ako pa makita ang iyong kalagayan. Basilio, anak, ikaw na ang tanging pag-asa ko. Magpahinga ka muna. Ang labis na paghit ng opyo ay magkasama sa iyo. Basilio, matagal na kitang pinagmamasdan. Ano? Simon, anong ginagawa mo dito? Alam kong matalino ka, Basilio. Alam kong gusto mo tumulong sa bayan. Bakit hindi ka sumama sa akin? May sarili akong paraan sa pagtulong. Hindi ako maniwala sa marahasang pagbabago. Haha, kung ganoon, antayin mo na lamang ang pabagsak ng sarili mong bayan.
Kung mahina ka na, Kapitan. Oo, Don Simon. Pero sa tulong ni Padre Ernie, hindi niya ako pinababayaan. Tama, Don Simon. Ako ang nag-aalaga kay Kapitan Tiago upang siya magpayapang mamuhay. Upang mas lalong mapalapit sa kanyang kayamanan. Siya nga pala, Don Simon. Ito ang ilan sa mahalagang kayamanan. Pwede mo itong bilhin o ipamigay sa iyong makakilala. Wala po karaming yaman. Ngunit ano ang halaga ng yaman ito kung malapit na akong mamatay? Hindi pa, Kapitan. Habang buhay ka, maaari mong pampagandahin ang iyong buhay. Higit sa yaman, kailangan mong pahinga at uminom ng gamot, Kapitan Tiago. Basilio, hindi ba gusto mo makatulong sa bayan? Oo, ngunit sa maayos na paraan. Hindi nagbabago ang daigdig sa kabayitan, kundi sa lakas. Huli. Sigurado akong hindi ka pa marunong magdasal ng maayos. Opo, Hermana. Ginagawa ko naman po ang lahat ng aking makakaya. Hindi sapat ang iyong pagsusumikap. Dapat ka magdasal ng maitimtim upang mapatawad ang kasalanan ng iyong ama. Pasko ngayon, ngunit wala tayong mga handa. Ang mga praile lang at mayaman ang tunay nagdiriwang. Tayo, gutom pa rin. Huli, Pasko ngayon, bakit hindi ka masaya? Paano ako magiging masaya kung ang aking ama ay nasa kabundukan bilang tulisan? Paano ako magiging masaya kung alipin lamang ako rito? Darating ang araw, maayos din ang lahat. May pinatay na naman si Kapitan Talis. Sabi nila ang pinatay niya ay isang Kastila at isang Praile. Paano naman kasi inagaw ang kanyang lupa at ginawang tulisan ang mga tao? Bro, hindi ba siya dapat humingi na lang ng hustisya? Hustisya? Sa ilalim ng pamahalaang ito, kailan pa nagkaroon ng hustisya? Wala nang sino man dapat ang gumawa ng karahasan. Ngunit sino ba talaga ang may kasalanan? Hindi ba't ang mga praile at mayayaman? Hindi ba't mali rin ang pagpatay ni Kapitan Talis? Para kang si Pilato, Kapitan. Hinuhugasan ang kamay at pinipiniiwasan ang katotohanan. Ang mga mayaman ay abala sa kasiyahan. Ang mga mahirap ay naghihirap. Ganyan talaga ang mundo, kaibigan. Sanay na ako riyan. Pero hindi ba nakasakit? Dapat may gawin tayo. Walang magbabago, Tio Kiko. Mas mabuti na lang manatili tayo sa gilid at manood. Don Simon, bakit hindi kayo kasama sa kasiyahan? Wala akong oras para sa walang kabuluhang kasiyahan. Ngunit hindi rin ba't kayo rin ay mayaman? Ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto, kundi nasa pangyarihan. Ano ang inyong mga suggestion para sa pag-unlad ng bayan? Bakit hindi natin yung trabaho ng mga bilanggo ang pag-alaga ng itik sa lawa? Huwag na. Mas mainam siguro ang pagkadahin ng mga aliwan sa bayan. Kailangan natin na sa lahat ng mamamayan. O kaya isang mas magandang tigil upang may pakitang ating kultura. Don Simon, bakit kayo hindi sumasali sa usapan? Sayang lamang oras sa mga hungkag na panukala. At ano naman ang iyong mukha, Don Simon? Walang ibang lunas kundi isang revolusyon. Ha, isang revolusyon? Hindi ba't katawa-tawa iyon? Ha, hindi kailangan maging magsik ang mga Indyo. Sila'y duwag. Ha, huwag kayong masyadong magtiwala. Dadating ang panahon, hindi na sila tatahimik. Nakakasawa na. Ano pa ang silbi na pag-aaral ko kung wala namang justisya? Klase ba? Parang hindi ka na masaya sa buhay estudyante. Ba gusto mong sumama sa akin sa halip pumasok ng klase? Mas mabuti pang tumigil lang ako sa pag-aaral kaysa magtiis ang mga walang kwentang guro. Hoy, ikaw, Placido, bakit parang wala kang sigla? Wala naman po akong ginawa masama, Pinoy. Aba, wala kang ginagawa. Wala kang masama. Ibig sabihin, wala kang ginagawa. Isa kang tamad. Mas mabuti pa ang umalis ka na lamang dahil wala kang matutunan dito. Tama kayo, Pinoy. Wala akong natutunan nito, kundi panlilibak na mga pangakit. Anong ibig sabihin ng atmospheric pressure? Hoy, ikaw, Placido Penitente. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko po alam, Pinoy. Aba, hindi mo alam paano kanya matututo. Isa kang tamad. Paano ka matututo sa klasiko? Tama kayo, Pinoy. Wala akong natutunan nito, kundi pangakit lamang at panlilibak. Walang respeto. Mas mabuti bang umalis ka sa klasiko? Mga kasama, may maganda akong balita. Ang ating petisyon para sa Akademya ng Wikang Kastila ay nasa kamay na ng Kapitan General. Mabuti, ibig sabihin ay pag-asa ng mapagbahan ito. Bilang isang Espanyol, sinusuportan ko ang wika ay sa malagaang bahagi ng pagkatuto. Huwag tayong masyadong umasa. Kailangan natin ang pamulaan. Baka pinaglalawain mo tayo. Tama si Pixon. Kapag naproba nito, tayo pa ang gagawin katawa-tawa. Kailangan natin magpadala ng tinatawan upang ipaliwanag ang ating mga layunin. Ako ang sasama. Sasama na rin ako. Pero paano kung hindi ito pansinin ng gobyerno? Anong gagawin natin? Hindi tayo susuko
Kung tatanggihan nila, magpaplano tayo ng mas malakas na hakbang. Anong kailangan mo binata? Ginong Basta, narito pa ako pang humingi ng payo at ukol para sa petisyon namin sa Akademya ng Wikang Kastila. Ang iyong petisyon. Napakabata mo pa isipan. Upang kailangan. Sige itong sa pila. Kilala mo ba ang binabangga mo? Kilala po namin, ngunit naniniwala kami na ikabubuti ito para sa bayan. Huwag kang umasa. Ang mga kapangyarihan ay hindi basta-basta nagpapatalo. Kung hindi natin susubukan, kailan tayo magkakaroon ng pagkakataon? Ang payo ko lang sa binata, huwag mong pagpilitan ng hindi mo kayang dalhin. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Basta. Quiroga, aba, mukhang abala ka ngayon. Ngunit huwag mong kalimutan natin pinag-usapan. Doon si Bud, oo. Oo, alam ko, pero kunting panahon pa. Mabagal ang kita ngayon. Ngunit, ang mga perang lumalabas sa kimbulsa ay may interest. Alam mo, Quiroga, may paraan ako pang madali mabayaran ng mga utang. Anong ibig mong sabihin doon, Simon? Kailangan ko na isang lugar upang taguan ng ilang bagay, mga armas. At ikaw, Quiroga, ang iyong tindahan ay may perpektong lugar para iyon. Pero Don Simon, delikado yan. Kung mahuli ako ng mga gwardiya sibil. Hindi ka mahuli kung manahimik ka. Kung yan lang ang paraan. Magandang desisyon, Quiroga. Tandaan mo, walang negosyong walang kapalit. Napakaganda na pera ngayong taon. Maraming bago at kakaiba. Oo. Lalo na ang palabas ni Mr. Leeds. Sinasabi nilang kamanga-manga ang kanyang maika. Mga Ginoo at Ginang, narito ang mahiwagang lihim mula sa malayong lupain. Paghihiganti at justisya. Hindi maaaring totoo ito. Ano ito? Tunay na mahika o sa dandaya lamang? Aba, Padre, para nakita niyo ang isang multo. Dapat ipagbawal ang palabas na ito. Isa itong panililang. O baka may lihim kang natatakot na mabunyag, Padre? Padaraya lang ang palabas niyan. Walang mahika. Ngunit aminin mo, Padre Camura, napahaha ka rin at nakapagod. Kung ito ay daya, bakit natakot si Padre Salve? Kailangan mo ipakita sa amin ang sekreto ng iyong palabas. Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi ko kailanman ipakita ang sekreto sa aking mahika kanino man. Kung hindi mo sasabihin, ibig sabihin ikaw ang nandaraya. Kung sa tingin niyo ako ay nandalaya, bakit hindi kayo kumuha ng mas magaling pa sa akin? Mawala ang palabas na ito. Ito ay isang panlilin lang sa mga tao. Sayang, gusto ko pa namang malaman ang kanyang sekreto. Silbi ang pag-aaral ko. Kailangan hindi tayo tituring na pantay. Placido, napapansin ko ikaw ay nagagalit. Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Kung meron na magtangkang maghimagsik, hindi ako mag-aalinlangan. Kung ganoon, baka ikaw magmitsa. Malis, hindi ka ba nasanay sa mga biro ko? Wala ng pag-asa ang bayan natin kung ganito ang mamuyuli. Ang isang revolusyon ay parang isang bomba. Kailangan ng isang mitsa upang sumabog. At sino naman ang magiging mitsa doon? Don Simon. Hindi ba malinaw, Placido? Ang galit mo ay galit nating lahat. Dito tayo pang pag-usapan ng mahalagang usapin sa ating bayan. Ang desisyon niyo ay makaapekto sa lahat. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Hindi dapat natin ipataw ang bagong buwis na magpapahirap sa ating mga mamayan. Ang buwis ay kinakailangan upang mapanatili ang kayusan. Ang simbahan at ang pamalaan ay may kapangyarihan, kaya dapat itong sundin. Kayong naglilingkod sa bayan, hindi dapat tayo sumusunod sa mga utos ng mga hindi makatarungan. Ngunit, sinong mas may alam? Tayo mga opisyal o mga karaniwang tao lamang? Ang simbahan at ang gobyerno ay nagpapasya, kaya ang pagtutol ninyo ay walang sinsay. Ang desisyon ay pinal na. Ang buwis ay papataw, ayon sa utos ng pamahalaan. Isa na namang araw ang pagsunod sa bulag na kapangyarihan. Tumitindi ang paghigpit ng mga Kastila. Oo nga, ang mga praile at opisyala ang nagpapasaya para sa bayan. Bawal ang magtipon-tipon ng walang pahintulot. Kapitan Tiago, narito ako upang tiyakin ang iyong mga huling bilin. Maria Clara. Kailangan niyo pinagkain na, Kapitan. Huwag kang mag-alala, Basilio. Ang simbahan na ang bahala sa mga ari-arian ni Kapitan Tiago. Napakadaling lokohin ng mga Indyo. Wala silang magagawa kundi sundin tayo. Ang mga mag-aaral na katulad kay Basilio, hindi dapat natin sila hayaang lumakas. Kaya magbabago ang bayan na ito. Paulita, sigurado ako mag-enjoy ka sa palabas na ito. Ang mas malaga ay ang aral na makuha natin sa pagtatanghal. Kung ito yung punto sa ating paraan, kailangan ko itong Padre Salve, para hindi ka magpagkalili mo paggusto ang aliwan. Hindi lahat ng aliwan ay may mabuting idudulot. Hindi lang ito isang palabas, isa itong paalala sa atin. Lahat ba sa inyo ay tungkol sa bayan ng Sagani? Masyado siyang seryoso. Hindi tulad ko, masaya lang at hindi nag-aalala sa kung ano ang dapat gagawin.
Ikaw, huli ka! Ano? Ano ang aking kasalanan? Tama ka sa pinsan laban sa pamahalaan. Wala akong kasalanan. Ngayon, alam mo nang hindi sapat na magiging mabuti. Wala akong kinalaman sa anumang pagiging magsik. Gusto ko lamang maging isang doktor. At sa tingin mo, papayagan nilang maging matagumpay ang isang katulad mo? Wala sila ba? Isang inosente na naman ang pinatay na walang justisya. Tama. Tama ka, Simon. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan kung hindi tayo lalaban. Konti na lamang. Magtatapos na ako ng medisina. Malapit na ako maging doktor at makatulong sa bayan. Pero, ngunit, paano ako makalabas dito? Alam mo naman, Basilio, ay edukasyon ay hindi sapat na baguhin ang mundo. Pero, ang revolusyon ba ang sagot? Wala na akong paraan. Ang tanging paraan na lang ay baguhin ang mundo sa magitan ng paggamit ng dugo at apoy. Hindi ko alam. Saan na tayo dadalhin? Napatayin ka na tayo! Hindi na para nakataon mo, Basilio. Lalaya ka. Pero ano ang gagawin mo sa iyong kalayaan? Siyempre, si Juanito ay mayaman at si Juanita ay matalino. Isang perfectong pagsasama. Kay Juanito siya napunta. Hindi ko siya napigilan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa gani. Minsan, sa buhay natin, hindi natin alam ang ating kapanaran. Isang regalo para sa bagong kasal. Isang lampara na magsisilbing ilaw sa kanilang buhay. Simon, ano ang iyong binabalak? Umalis ka na rito. May mangyayaring masama. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lampara. May masamang balak si Simon. Ano ito? Sino may gawa nito? Hindi ito maaaring palampasin. Kailangan nating malaman kung sino ang may sala. Ang estudyante ang may kagagawa nito. Dapat silang turuan ng leksyon. Huliin ang mga sangkot sa kilusan. Ikaw, isa kang estudyante ng radikal. Sumama ka sa amin. Wala akong kinalaman dito. Sabihin mo na lang yan sa kulungan. Bakit ninyo pinapahalagahan ang edukasyon na binibigay namin para sa inyo? Sabagat hindi ito tunay na edukasyon. Ang iyong turo sa amin, hindi para rin namin ang aming isipan, kundi upang gawin niyo kaming sinusunod. Hindi mo ba naisip sa ganin meron ang may kasalanan? Lumalaban kami, Padre, pero paano namin makukuha ang edukasyon na rapat sa amin kung kayo mismo ang madlang? Ano ang nais ninyo? Baguhin ang sistema? Nais namin ang edukasyon, hindi kinukontrol ng simbahan, kundi isang edukasyon na makapalaya sa isip ng bawat Pilipino. Padre, dati na yung araw na hindi na namin kailangan humigit sa pagitan ng edukasyon at kalayaan dahil ang dalawa ay dapat magkasama. Ang daming hinuhuli. Mga estudyante, mga guro, at kahit sinong mapagbintangan. Baka madamay tayo. Manahimik na lang tayo at huwag makisali sa kahit ano. Sino sa inyo ang may koneksyon sa mga estudyante nagkakalat ng paskil? Kahit wala tayong kasalanan, baka mahuli tayo. Dapat natin gagawin makatawag pansin. Ay! Ano yung nakikita? Ginoon, tulungan po niyo kami mga estudyante. Wala po kami ginawang kasalanan. Hindi ko maaaring pagsapalaran ng aking sariling kaligtasan. Huwag na kayong umasa. Hermana Bali, hindi ko po alam kung paano ko maililigtas si Basilio. Anak, baka ang kumbento ang tanging ligtas na lugar para sa iyo. Pero paano kung hindi nila ako tatanggapin? Paumanhin, Iha, pero hindi ka namin maaaring tanggapin. Pero wala na po akong ibang mapupuntahan. Huli, anong may paglilingkod ko sa iyo? Hihiling ko po yung tulong upang may palaya si Basilio.
Wala na akong ibang daan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan lang nawala sa nayo. Dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Hala, nandyan ang guro natin. Sayang, hanggang kabanata 30 lang tayo. Oo nga, ang ganda pa